Yes, hello. Good morning, church. Nakaka-gulat. Kinakailangan kong abangan yung pag-on ng microphone. And of course, once again, we welcome you. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. At batiin ang inyong mga katabi sa kaliwa at sa kanan. Good morning. Morning, church. Musta po kayo? Are you blessed? Sa ating praise and worship, palakpakan po natin ang Panginoon sa ating praise and worship team. Wow! Talaga naman sa panguna ni Kuya Albert. Salamat Kuya Albert for leading us in praising God and worshiping Him. Kayo po ba ay kumusta? Ang init sa labas, ano? Ang init? Grabe. Pero praise God, tayo po ay merong church na para tayong medyo mainit ba ngayon? O okay lang? Okay lang. Tama lang, ano? Talagang salamat sa Panginoon for giving us a church na malamig. At naalala ko lang, meron ako nakita sa Facebook na habang siya'y nagpapalamig sa aircon, ganda ng itsura niya eh. Talagang panatag eh. Pero nung dumating na yung bill ng Meralco, talaga namang hindi mo mawari yung itsura ng taong yun. Nagulat din po kami nitong nakalipas na, actually itong nakalipas na buwan, halos dumoble ang presyo ng bill ng Meralco dahil siguro sa sobrang init. And we're still praying. Sabi po ng balita, napakinggan ko sa DZBB, I think it was last Wednesday, by the month of May, ang heat index daw po ay maglalaro sa 52, 53 until 54. So let's pray na in the name of Jesus ay hindi na po tumaas yun dahil sa 44 pa lang ay talaga namang yung ating mga armpit ay umiiyak na kahit wala nakakaiyak. Amen. Pero sa kabila po ng init ng panahon ay dalayan ko na kayo po ay mag-init din ang puso sa pagmamahal sa Panginoon. Amen. Ang mahalaga po sa atin, tayo po ay buhay. Amen. At sabi mo sa katabi mo, buhay ka pa eh. Yun ang mahalaga natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. And of course, maraming salamat din po sa Panginoon sa mga kaibigan na nakaalala na aming anniversary. Alam niyo po yung mga pagbati niyo po sa amin ay nakakapagbigay ng kagalakan. And of course, we'd like to praise God also for giving si Yani ng bagong taon. Birthday kasi ni Yani today eh. It's her 21st birthday. Yan. Happy birthday sa aking paboritong anak na babae. And of course, huwag niyo kakaligtaan, birthday din ni Eman kahapon. Ay, kahapon ba? Anong 19? Happy birthday kay Kuya Eman na hindi natin kasama. Hindi ko alam kung natatakot magpakain kaya wala si Kuya Eman ngayon. But happy birthday. At sa lahat ng mga nagbe-birthday, kay Tita Lorna, na alam ko, paparating po ba si Tita Lorna? Naghahanda daw ng hipon eh. Hindi ko alam kung alamang ang niluluto ni Tita Lorna kung bakit na wala pa siya ngayon. But, of course, happy birthday. Ang sarap na may birthday. At mga kaibigan natin mula sa Antipolo, si Nanay, Alice, maraming salamat for joining us. At we are so blessed. Amen. Are you blessed, church? Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are greatly blessed. You are greatly blessed. Highly favored. And deeply loved by God. Kaya ang daming dahilan na tayo po mag-smile. Amen. Alam niyo po dito sa church, ipinagbabawal po natin ang nakasimangot. So, mag-smile po tayo sa katabi natin. Sige po, practice na natin yan. Kasi pastor, nasanay na ako nakasimangot kaya po ipapractice na natin dito sa church na nakasmile tayo. Ito mga ngiti ni Kuya Nep. Di ba? At maraming salamat po for joining us once again. Binabati natin lahat ng mga kaibigan natin online. At tayo po ay nasa Unit 114E, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Kung gusto niyo pong makijoin sa amin every Sunday, tayo po ay nananambahan on-site at 9:30 in the morning. So please do come and iba yung iba yung may corporate anointing dito sa church at masaya po kaming makasama kayo. Amen? Amen. So sige po, ako po ay excited na to give you the message today. Ako po ay delivery boy lang ng magandang mensahe sa atin ng Panginoon. Can we pray? Shall we?
Lord, we thank you once again sa isang napakagandang pagkakataon. Salamat, Panginoon, kami po ay dinako mo habang kami po ay nagdiriwang ng mga kaarawan na aming mga kaibigan, mga churchmates. And at the same time, Lord, we are celebrating your goodness, your grace, your love, your faithfulness sa amin sa araw pong ito. At dalayan ko po na maihayag at maipahayag ko ng malinaw ang mensahe ng iyong biyaya na sadyang sa aming kaluluwa ay magpapalaya. At Panginoon, patuloy mo kami bigyan na mayamang mga kapahayagan na magpapamangha pa sa amin, O Diyos, at magpapalaya sa mga kaisipan na amin pong niyakap before na naghatid sa amin sa pagiging bihag na aming mga maling kaisipan. At Panginoon, pawiin mo ang anuman pong kalituhan at duda sa pamagitan ng iyong mayamang salita. And this we pray, Lord. We claim it in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, sa ating pagpapatuloy, ay habang inaaral ko po itong ating message for today, importante po na bilang mananampalataya, alam natin yung doktrinang ating pinaniniwalaan because doctrine really matters. Hindi po pwede yung umaattend lang kayo ng church and then hindi nyo naintindihan yung doktrina. Kaya po, I'm always telling our members na it's right to ask your pastors, ano ba yung doktrina natin, pastor? Kasi marami pong churches today, talagang of course, alam natin na iba't iba yung mga pinapaniwalaan. Pero bilang mga individual, importante po na malaman natin yung doktrina. Because doctrine really matters. Ito po ay makaka-apekto sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung paano po ninyo, paano kayo makikipag-deal sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa. Malaking bahagi po yung ating doktrina. At kapag tayo po ay may tama at maling doktrina, alin man po sa dalawang iyon, makaka-apekto po ito sa inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya po dito sa ating sambahan ay pinapahalagahan po natin yung oras na ating pag-aaral. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil dito po sa ating church ay hindi po natin nakikita yung mga ginagawa ko nung araw nung ako'y nasa music team na pagtugtugan, nandyan yung praise and worship. Pero pag oras na ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ng pastor, umaalis po kami. Kabilang ako dun. Tapos, tinatawag na lang kami ng aming coordinator pag altar call at patapos na si pastor. Pero dito po, nagpapasalamat ako sa ating praise and worship team. Kaya po sila nakakapag-lead sa atin sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Kasama ng mga musicians, it's because they understand the gospel. Pag sinabi natin the gospel, it's all about the person, Jesus, and what He has done on the cross. Doon po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Hindi po ito tumutukoy sa inyong mabubuting ginagawa at mga gagawin pa in the future. The gospel, it's not about GMRC. Alam niyo yung GMRC? Mga kaidaran ko dito, good manners and right conduct. Hindi po iyon. Hindi po naparito ang Panginoong Jesus para tayo po ipabaitin o gawing mabuti. Hindi. Naparito po siya para buhayin o bigyan ng buhay yung mga espiritong patay. At kapag ang espiritu po natin ay nabuhay dahil naniwala tayo kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, yung bunga po nito ay mabubuting gawa. Amen. So naparito po ang Panginoong Hesukristo para buhayin yung mga espiritong patay. Tayo po iyon before. Nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo bilang ating tagapagligtas. Bakit namatay? Because lahat po ng tao, sa kanyang kapanganakan, minana po niya yung kasalanan ni Adan. At dahil doon, patay po yung ating mga espiritu. But praise God, nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon po ng tinatawag na born again experience. Nabuhay na maguli. Yun pong born again, hindi po ito relihiyon, hindi rin po ito samahan, hindi rin po ito asosasyon na kagaya ng mga toda. Iba yun. Ang born again po ay isang hindi rin pedyudap. Isa pong karanasan na kung saan nakakaroon tayo ng matamis at mainam na pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So nung tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, nanahan na po siya sa ating dating patay na espiritu. Ito po ay nagkaroon ng pagkabuhay na maguli. Kaya po ang tawag natin dito ay born again experience. Ang tawag po ng mga theologians ay regeneration, na regenerate po yung ating spirit.
At nung nabuhay po yung ating mga espiritu, ang tawag sa atin, mga born again. Makaka-apekto po ito sa inyong kaluluwa. Now, dito na po pumapasok yung tamang doktrina. Bagaman kayo po ay ligtas, nananahan na banal na espiritu sa inyong mga born-again spirits, pero pag mali po yung doktrina na inyong tinatanggap na inyong kaluluwa, makaka-apekto po ito sa inyong isipan, pababa sa inyong damdamin, o sa inyong damdamin, tama, sa inyong emotions, and then magkakaroon po ng epekto sa inyong kalooban, at magmamanifest po ito sa inyong physical body. Pwedeng magagaliting kayo, pwedeng masungit kayo, kasi kung mali po yung mensaheng inyong tinatanggap. Pero pag tama yung mensahe inyong tinatanggap, and yun po yung gospel, mapapansin po ninyo, napaka-maaliwalas ng inyong disposisyon. Kasi tama yung tinatanggap ng isipan, punong-puno ng pagmamahal ang inyong damdamin. At tama po ang inilalabas sa pagdidisposisyon ng inyong kalooban, nagmamanifest po ito sa inyong physical na katawan. Lagi kayo nakasmile, punong-puno ng kagalakan. Amen? So, ganun po kaimportante ang doktrina. Kaya po dito sa ating church, I'm very passionate in inviting people to join us every Sunday. Kasi pag okay din po yung online for those kapatiran natin na wala talagang church na mapuntahan. Pero kung kayo po ay may lakas naman at may kakayahang mag-travel, why not join us online? Para nagkakaroon din po tayo ng pagpapalakasan sa ating mga kapwa mananampalataya. Amen? And today, ipagpapatuloy po natin yung ating mga tinalakay last Sunday. At bago po natin puntahan yung ating main message na binigyan ko po ng title na The Role of the Holy Spirit in Our Lives. So paano bang kumikilos ang banal na Espiritu sa ating mga buhay-buhay? Of course, as we start, meron tayong question as usual. And this is our question for today. How does the Holy Spirit work in the lives of unbelievers and believers? Is there a difference? So paano kumilos? Ano yung role ng banal na Espiritu sa mga unbelievers? Pag sinabi nating mga unbelievers, ito yung mga taong walang relasyon sa Panginoon. Hindi mga born-again Christian. Ito yung mga taong hindi pa nakipag-isa kay Kristo. Ito yung mga taong, para mas maintindihan natin, kaya sila unbelievers, hindi sila naniniwala kay Kristo. Kaya wala silang relasyon kay Kristo. Yung mga believers naman, ito po yung mga taong naniniwala kay Kristo. Mga born-again Christian, nakipag-isa sa Kanya, kasi nga naniniwala. Ngayon, pag minamasdan po ng Diyos ang tao sa buong mundo, 3 uri lamang po ng taong nakikita niya. Remember yung mga pinag-usapan natin in the previous Sundays? Mga Hudyo, yun yung first group. Yung second group ay mga Hentil. Pag sinabing Hentil, hindi Hudyo. Kasama po tayo doon. At yung third group, it's the Church of God. So yung Hudyo, sila po yung bayang tinawag ng Diyos. That's the first group. Tayo mga Hentil, tayo mga hindi Hudyo. Ano naman yung Church of God, yung sabahan ng Diyos? Sila po yung mga Hudyo at mga Hentil na nanampalataya kay Kristo Jesus. Ang tawag po sa kanila ng Biblia ay the Church of God. Tayo po, Ecclesia, the called out ones. So aalamin natin, what is the role of the Holy Spirit? How does the Holy Spirit work in the lives of unbelievers? Hindi naniniwala kay Kristo, walang relasyon kay Kristo, at sa mga believers. Is there a difference? Meron bang pagkakaiba? Kasi pag ito po ay hindi natin naintindihan, muli po makaka-apekto sa ating paglakad sa ating everyday life. So ready na po ba kayo, mga kapatid? O next week na lang natin pagpapatuloy. Amen. So sa mga nanonood sa atin online, kung ready na po kayo, lagay nyo sa ating comment section. I'm ready. Ako po ay ready na. But of course, bago po tayo magpatuloy sa ating mga pag-uusapan yung ating main topic for today, let's have a quick review last Sunday. Naalala niyo po yung ating message last Sunday? Anong title natin last Sunday? The Foundations of Your Redemption. Ano po yung foundations natin na yon? Of course, ito po ay the perfect will of God, the perfect work of Christ on the cross, and the perfect witness of the Holy Spirit. Alam niyo po, napakaganda po ng kalooban ng Diyos. Meron po siyang pagnanasa. Ang kanyang kalooban, ang kanyang sakdal na kalooban, na kung saan, ito po ay isinakatuparan na ating Panginoong Hesukristo, na kung saan, siya nga lang po ang sanggol na isinilang para magdusa at mamatay alang-alang sa katubusan ng ating mga kasalanan. Saan kayo nakakita ng sanggol na isinilang para lamang magdusa at mamatay alang-alang sa kasalanan ng sanlibutan? Wala pong nakagawa nun.
ang ating Diyos lang. Kalooban po niya yon. At ito naman po ay malugod na tinanggap ng Panginoong Hesukristo. Malinaw sa Kanya na siya isisilang at tinihanda ang Kanyang katawan para ihain bilang handog sa katubusan ng ating mga kasalanan. So yun po yung perfect work of Christ on the cross. At hindi po natapos doon. Ang maganda dito, sa Kanya pong kamatayan, naitatag yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya. Because before the cross, ang sinusunod po ng mga Jewish people, dahil po itinatag sa kanila exclusively yung tinatawag na Old Law-Keeping Covenant na kung saan sila po ay nasa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim ng 10 kautusan, 10 Commandments plus the Levitical laws, which is, ilan po ang Levitical laws? Nasa 603. So, pag sinamap mo ito, nasa 613. Now, pag sila po ay nakatupad dito, they will be blessed by God according to Deuteronomy 11 verse 27. Pero kapag sila po, sabi ng Deuteronomy 11 verse 28 and James chapter 2 verse 10, hindi nakatupad kahit sa isang kautusan lang, sila po ay mapapasailalim sa sumpa. Kaya po hindi mabuting balita ang Old Law-Keeping Covenant. Kaya po hindi siya gospel. Sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. Pagpalagay mo na, dito na lang tayo sa 10 Commandments. Nagawa mo yung siyam, pero you missed one. You are guilty of all. Pero, ang hinihingi po ng kautusan, it should be perfectly obeyed, perfectly fulfilled, 100%. So, dapat 613. Akala po na maraming churches today, hindi, Laverne, hindi kasama yung 603. 10 Commandments lang, hindi po. It's a composite whole, hindi siya pwedeng pag-iwalayin. It should be perfectly fulfilled or perfectly obeyed on 100%. For whoever shall keep the whole law and yet you stumble in just one point, this is bad news. You will be guilty of all. Now, buti na lang, praise God, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at namatay sa krus ng Kalbaryo at sa kanya pong kamatayan. He did a perfect job on the cross na isa katuparan po na establish o tinatawag na New Covenant of Pure Grace. Wow! At ang mga bagay pong ito ay nasaksihan ng pinaka mahusay na saksi. Siya po ang banal na spirito. So nasaksihan po niya yung kalooban ng Diyos na talaga namang na-fulfill na ating Panginoong Hesukristo perfectly. And that's why He cried out at the cross, it is finished. Then, mula po sa nasaksihan ng banal na spirito, pinapatotohanan po niya ito sa atin. Kaya naman, tayo mga nanampalataya kay Kristo Jesus, tayo mga nananalig sa Kanya, naniniwala sa Kanya, tayo mga born-again Christians, ito po ang paalala sa atin ng banal na spirito bilang Kanyang pinapatunayan, bilang saksi na dapat nating pinanghahawakan bilang mga mananampalataya. Amen. Sabi po ng Hebrews 10 verses 17 until 18. Then He adds, the sins and their lawless deeds I will remember no more. Wow, praise God. Alam niyo ba, nung minsan po na akala ng mag-asawang Mary at Joseph nawawala ang Panginoong Hesukristo at binalikan nila sa templo si Jesus. Alam niyo yung kwentong yon? Napanood yung Jesus of Nazareth. Ano po yung tugon ng Panginoon sa kanyang mga magulang? Sabi ng Panginoong Jesus in Luke chapter 2 verse 49, and He said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? And at the cross, Jesus fulfilled the Father's business. Yun yung Father's business. Yung will ng Panginoon when He cried out, it is finished. And that's why today, ang tingin ng Diyos sa inyo, your sins and your lawless deeds, I will remember no more. Wow! Diba? Napakagandang balita po nito. At sabi pa ng verse 18 ng Hebrews chapter 10, now, present tense, where there is remission of these, kung pinawi na po ating mga kasalanan because of the blood of Jesus Christ, there is no longer an offering for sin. Yun pong kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sapat na po yun once and for all. Kaya po, pinapatotohanan ng banal na spirito sa inyo today, as a believer, mga mananampalataya, your sins and iniquities, sabi ng Diyos, I will remember no more. Wow! Kaya po, ang Diyos, panghawakan natin, you have to be in agreement with Him. Huwag po ninyong tinitingnan yung mga sarili bilang madudumi sa harapan ng Diyos. Bilang mananampalataya, hindi po kayo putik sa harapan ng Diyos. Hindi siya disappointed sa inyo. You are carried to. Remember Ephesians 1 verse 6?
Kayo ay karapat-dapat. Why? Because we are now in the beloved. Yung beloved po doon, that's Jesus Himself. Now, sino po nagpapatotoo nito sa atin? Once again, it's the Holy Spirit. Ngayon, pag hindi po kayo naniniwala bilang mananampalataya na kayo po ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, at kumikilos kayo na hindi kalugod-lugod, ibig sabihin, you are not in agreement with the Holy Spirit. Para mong sinasabi na, hindi, mali yung iyong pagsasaksi sa akin. Pero mga kapatid, huwag po natin gagawin yun. Dapat sumasang-ayon tayo sa patutuo ng banal na Espiritu. Na bilang mananampalataya, tingnan mo katabi mo, yan po ay mga banal. Hindi na kayo makasalanan. Amen. Pastor, pag sinasabi ko sa sarili ko, parang kinikilabutan ako. Sa simula lang po yun. Masasanay ka rin because that's the truth. At kapag alam mong ikaw ay banal, hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi banal. Hindi ko po sinasabing, yung banal, yung pagkilos mo, paglalakad ko ba, Pastor, dapat maliliit na lang? Hindi naman. Dapat ba lagi ako may kwelyo? Hindi naman po. Hindi naman. Ibang tipong pag magbabayad ka ba sa jeep ay, Mama, praise God, ito po yung bayad ko. Hindi naman ganon. Basta alam mo lang na ikaw ay banal, ikaw ay itinangi ng Diyos para sa Kanya. Hindi ka na nakalaan dito sa mundo. Because you are no longer citizens of this world. Ang kilos natin, panglangit. Hindi ka na kumikilos makamundo. Kasi hindi ka na para sa mundo eh. Yun pong tinatawag na pinaging banal. Now, sino po nagsasabi nito sa atin? Ang banal na Espiritu. Now, para lalong maging credible ang banal na Espiritu sa atin at mapanghawakan natin ang kanyang patutuo, kilalanin natin who is the Holy Spirit. Gusto niyo po makilala ang Holy Spirit? Sige po. At alamin natin ano yung role niya sa ating mga buhay. So, who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person in the Holy Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. He is God Himself. Siya din po ang Diyos. Na kapag kayo po'y tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu ng Diyos ay mananahan at mananatili mananahan sa inyong born-again spirit magpakailanman. And He will abide with you forever. Kaya po hindi pwedeng mawala ang inyong kaligtasan. Hindi pwedeng mawala ang inyong kaligtasan. Although may mga nagpipreach na ko, pag nakagawa ng kasalanan, mawawala ang inyong kaligtasan. Ibig sabihin, mas matindi ka pa sa Diyos pag nagkaganon. Pero sabi ng Panginoon, He will abide. He, referring to the Holy Spirit, abide. Pag sinabing abide, will stay with you for how long? Forever. Kaya po nakikita natin, pag ang tunay na mananampalataya nasa kanyang banal na Espiritu, nagbabago ang kanyang kaluluwa at nakikita po ang pagbabago sa kanyang katawan. Siya po ay pabuti ng pabuti. Hindi siya pasama ng pasama. Amen. So once again, the Holy Spirit is the third person in the Holy Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So sa atin pong pag-aaral ngayon, alamin po natin kung paano po kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay ng mga taong hindi pa nananalig sa Panginoong Hesukristo. Ito yung mga tinatawag na mga unbeliever. At sa mga taong nananalig at naniniwala kay Jesus. Ang tawag po natin dito ay mga believers o mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. At alamin po natin, kapag ba ang mga mananampalatayang kagaya ko, mga believers ay nagkakamali, paano ba kumikilos ang banal na Espiritu sa ating mga buhay? Nako, maganda kong kwentuhan po ito. At sa mga nanonood po sa atin online, kung kayo po ay excited about this message, paki-share po yung ating broadcast for today. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, ito po ang lagi kong ipinapaalala. Kapag kayo po ay pumupunta sa church, at nakapakinig ng mensahe na sinasabi nilang gospel. Pero pagkatapos yung napakinggan yung, they call it the gospel, kinakabahan kayo, purong-puno kayo ng pangamba. That is not the gospel. Yung bang tipong, bago ka pumunta ng church, ang saya-saya mo, pagkalabas mo ng church, ang lungkot mo na. May mga ganong karanasan. Ako may ganon akong karanasan before, nung parang excited ako pumunta sa church. Naligo ka, toothbrush, nakalimutan mo, pero masaya ka. Pero naka-lipstick ka naman. Naka-lipstick ka, pero nakalimutan mo i-brush yung teeth. Ang saya-saya mo pagpunta ng church, pero pagkatapos mong makinig ng message, hindi ka na masaya, pag kinakabahan ka. I believe, hindi mo napakinggan ng gospel because sabi po ng 2 Timothy 1 verse 7, For God has not given us a spirit of fear. So yung takot, it's a spirit. But of power. Alam niyo bakit power?
mind, power of love sa damdamin and of a sound mind. Alam niyo yung sound mind? Perfect disposition. So, ibig sabihin, ang tinifeed ng Word of God, yung ating kaluluwa. Kaya pag pumunta kayo sa church, pag uwi niyo, punong-puno kayo ng kagalahan, may power, may love, and of a sound mind, gospel yun. Pero kapag kayo po takot na takot, certainly hindi po gospel ang inyo napakinggan. So, importante po ito because doctrine really matters. Now, para malaman po natin kung paano po kumilos ang Banal na Espiritu sa mga unbelievers at mga believers, talakayin po natin ang mga talatang ito. It's found in John chapter 16, verses 7 till 11. Madali lang alalahanin eh. Hindi po Alpha Mart, 7-11. Hindi po Uncle John, 7-11. Saan natin makatatagpuan ating key verses? John chapter 16, verses 7 till 11. Okay, handa na po kayo? At alamin natin, ano ba yung role ng Banal na Espiritu sa buhay natin, ng mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya. So pag pinag-usapan natin yung mananampalataya, mga naniniwala kay Kristo. Church, malinaw po yun ha? Pag hindi mananampalataya, unbeliever. So alamin natin, ang pagkilos ba ng Banal na Espiritu ay parehas lang sa buhay ng mga unbelievers at mga believers. Sino po dito nagsasabi? Pakilagay nga po sa comment section na kung may difference ba o wala? Yes or no? Dito po, sinong naniniwala na may kakaiba? Pakitaas ang kamay. Ayan, 2. Sino po dito naniniwala? Hindi, walang pagkakaiba. Parehas lang kumilos ang Banal na Espiritu. Anong sagot nyo? So, alamin natin mga kapatid. Sige, basahin na po natin. So, this is our question for today. How does the Holy Spirit work in the lives of unbelievers and believers? Is there a difference? John chapter 16, verses 7 till 11. Si Jesus po nagsasalita dito. Praise God. Galing po mismo sa labi ng ating Panginoon. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Sabi niya sa mga disipulo niya, ako'y aalis. At kayo'y magbe-benefit pag ako'y umalis. For if I do not go away, the Helper, referring to the Holy Spirit, will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. Then verse 8 tells us, and when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So 3 things the Holy Spirit will accomplish. The first one is, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Pag kinikilala at itinuturo po kung sino ang Holy Spirit, usually tumitigil na sa verse 8. Tayo po dito sa church, hindi tayo titigil sa verse 8. Tuloy natin. Kasi ito po hihimay-mayin ng Banal na Espiritu para sa atin. Hinimay-himay po ito ni Jesus sa verses 9 until 11. So, alamin natin ha. So, muli po, ano yung 3 things na ginagawa ng Banal na Espiritu? That He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Sa Tagalog, ay kanyang convict ng kasalanan, ng katwiran, at hatol, paghatol, judgment. Now, tuloy po natin, verse 9 na tayo. Of sin, because they do not believe in me. Verse 10, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. And of judgment, because the ruler of this world is judge. Alam niyo po, may magandang paalala si Apostol Pablo bilang mananampalataya. Bilang mga matetes. Alam niyo yung matetes? Do you remember the word matetes? Greek word? Si Kuya Albert gumaganon eh. Diba? Alam ni Kuya Albert kung ano ibig sabihin ng matetes. Hindi po ito pelikula ha. Hindi ito yung pelikulang ginawa nung kamukha ni Kuya Albert. Alam po, hawig eh. Kulay pa lang, siyang siya na eh. Diba? Hindi atsuete, matetes ha, matetes. Mga estudyante ng salita ng Panginoon. Dapat po, you have to know how to rightly divide the word of truth. Dapat po, wasto nating hinahati ang salita ng Panginoon. Di ba, kagaya na binanggit ko kanina, pag tinamasdan tayo ng Diyos, sino-sino yung mga uri ng taong minamasdan niya sa mundong ito? 3 uri lang. Hudyo, Hentil, at sambahan ng Diyos. So, pag nagbabasa po kayo ng Biblia, ang panuntunan po ng 2 Timothy chapter 2, verse 15, bigay ko muna po sa inyo. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So tayo po, pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi lahat na nakasulat sa Biblia, aangkinin mo.
dapat alam po natin how to rightly divide the word of truth. Ito ba ay isinulat to the Jewish people? Meron pa mga talata na written to the Jewish people but it's also written for us Gentiles na pwede lang tayong matuto. So hindi po lahat na nakasulat sa Biblia aangkinin mo. Baka iyan ay para sa mga Hudyo, para yan ay para sa mga Hentil, o yan ay para sa Church of God. Kaya po nagkakaroon ng kalituhan ng marami mananampalataya at nagiging halo-halo ang theology nila. Abay, yung mga bagay na hindi para sa kanila, inaangkin nila. For example, pag nagkakaroon ng problema ang mga bansa, especially ang Pilipinas, may mga delubyo, COVID-19, o mga bagay na hindi mabuti, saan po pumupunta ang mga mananampalataya? Pupunta sila sa 2 Chronicles 7:14, "If my people, which are called by my name." Alam niyo po ba? Alam mo, magbibigay ako sa inyo na alam ko, ito po information, but this is true. That verse do not belong to the Gentiles. It's just for the Jewish people. Kasi kung itong verse na ito, 2 Chronicles 7:14, kung kayo po itatalikod sa inyong mga kasalanan, papakinggan kayo ng Diyos. Nasisira na yung theology. Tayo po yung naligtas hindi dahil sa mga ginawa natin. Tayo po yung naligtas because of the blood of Jesus. Ngayon, pag nagkakaroon ng dilubyo ang Pilipinas, babalik dito ang maraming mananampalataya. 2 Chronicles 7:14. "If my people," may kanta pa niyan si Miss Jamie Rivera, "which are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. And then will I hear from heaven." Di ba? Pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, God will heal our land and forgive us from our sins. Sandali lang. Bumabalik tayo sa gawa. We have been saved by the blood of Jesus Christ. So, that passage, that verse, it's not written to us. But it is also written for us. Para mag-benefit tayo, for the benefit of study. Pero that verse is written to the Jewish people. Amen? So that's rightly dividing the word of truth. At i-apply po natin ito sa ating pag-aaral ngayon at alamin natin what is the role of the Holy Spirit? How does the Holy Spirit work in the lives of unbelievers and believers? So, are you getting this, church? So, ang ganda po ng panuntunan ng Panginoon, no? Dapat alamin natin, para kanino yung mga talatang ito isinulat? Para sa iyo ba ito? Kung meron pong Hudyo dito, para sa iyo ba? Hudyo? O para sa mga Hentil? O para sa mga mananampalataya, which is the Ecclesia or the Church of God? So, it's really important na pag binabasa natin ng Biblia, nasa right context po tayo. Pag wrong context na yan, masisira na po ang ating theology. Amen. Amen. So ano po ang benefit natin? Sabi dito sa binasa natin kanina, pag umalis daw po ang Panginoong Hesukristo, ibibigay niya sa atin ang kanyang banal na spirito at ipapaalam sa atin lahat ng mga bagay na itinuro na sa atin ng Panginoon. John 16 verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage." Sino po kausap dito ng Panginoong Jesus? Ang kanyang mga disipulo. FYI. "That I go away. For if I do not go away, the Helper," referring to the Holy Spirit, "will not come to you." So pag hindi raw po siya umalis, hindi raw po bababa ang banal na Espiritu. "But if I depart, I will send him to you." Umalis na po ang Panginoon and he will come back for you and for me. So, ibig sabihin, inilaan na po niya sa atin ng banal na Espiritu. John 14:26, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things." Take note, all things. Even yung mga kabataan na nanonood sa ngayon, kung kayo po'y nahihirapan sa inyong mga pag-aaral, of course, dapat nagre-review kayo, ha? Pag tinanong niyo, Holy Spirit, help me with this. Anong problema? Hindi ko alam ang sagot. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. All things, mga kapatid. Maximize the Holy Spirit. Pag kayo po'y nalilito, natotolits kayo, di nyo alam ang gagawin. Even po sa love life. Ask the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit kahit sa love life, bro. Sinabi ko yan kay kuya mo eh. Kita mo may love life na si Kuya Nathaniel. Hello kay Kuya Nat, nanonood sa ngayon. Amen. Kahit po sa lahat, in all things, kahit ba sa pagluluto, kasama po yan. Kahit sa paggawa, sa sasakyan, nung nasira po yung pinahiram sa aming sasakyan, I've asked the Holy Spirit. Amen. Sabi namin, Lord, bakit ayaw umandar nung sasakyan? And the Holy Spirit provided us someone, si Kuya Albert. Nalaman namin yung problema, tsaka si Ate Amel. Marumi na pala yung langis. Yung pala yun. Kita mo, hindi natin minamaximize ang Holy Spirit. It's true.
Anong gagawin natin? So, church ito po'y paalaala. Whenever you pray, you ask the Holy Spirit kung anong gagawin. And He will teach you all things and bring to your remembrance all things that Jesus have said to you. Amen. So pakinggan po natin mabuti ang pagtalakay nito at pag-aaral. What is the role of the Holy Spirit? And i-apply po natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 15, which is rightly dividing the word of truth. Okay? So let's go back to John chapter 16, verse 8 po tayo. And when He has come, yung He po dito, the Holy Spirit, because the Holy Spirit, He is a person. Hindi po siya force. Kaya yung ibang tao sinasabi, may the force be with you. Hindi po force ang Holy Spirit. He's a person. May damdamin din po ang banal na Espiritu. He is also grieved. Minsan po pag-uusapan natin, paano nag-grieve ang banal na Espiritu. And when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So, once again, 3 things ang gagawin ng Holy Spirit. He will convict the world of sin. Yung pong word na convict, it also means convince. It's just one word. He will convince the world of sin and of righteousness and of judgment. Now, dito na, iisa-isahin na po natin. Yung pong word dito na sin, it's hamartia. Kasi, ito po yung kasalanan na kapag nanatili sa isang tao at di niya tinanggap ang Panginoong Hesukristo, kapag siya po'y namatay, ito po'y magdadala sa kanya sa impyerno. So, ang ginagawa po ng banal na Espiritu, He is convincing the world of sin. Makasalanan ka, nasa iyo itong hamartia. Pag sinabing hamartia, it's the sinful nature. Hindi po siya sinful deeds. Yun pong sinful nature, it's the noun. Sa Tagalog ay pangalan. Kaya ka nagkakaroon ng maraming pandiwa, maraming sinful acts, it's because nasa sa tao pa rin yung sinful nature. Now, sabi ng Banal na Espiritu, He will convict the world of sin, hamartia. Kasi pag nanatili po sa tao itong hamartia, at siya po ay sumakabilang buhay, tiyak po, pupunta siya doon sa lugar ng kamatayan, na kung saan wala doon ang Diyos. Which is, of course, as we all know, hell. Kaya ito pong ginagawa niya. Now, alamin natin, bakit hamartia? It's because, ito lamang po yung kasalanan na magdadala sa tao sa walang hanggang kamatayan. Remember yung sabi po ng Luke na, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Naparito po si Jesus to take away what? Hamartia, sin. Singular sin, hindi po sins. Oh? He will convict the world of sin, hindi po sins. Hamartia lang. Akala na maraming mananampalataya sa ngayon, ang maghahatid sa kanila sa kamatayan, yung sin na pandiwa. Hindi po. Kaya kayo maraming pandiwa once again, kaya marami kayong ginagawang kasalanan, it's because nananatili pa rin sa tao yung hamartia. Kaya maraming ginagawang hamartano ang tao. It's because nasa kanya pa rin yung sinful nature. So naparito po ang Panginoon para tanggalin po ito. At ang Banal na Espiritu naman naparito para i-convict ang mundo sa kasalanan, which is hamartia. Okay, dito na po tayo of sin. Because they do not believe in me. So alamin natin, sino po ang tinutukoy dito nung passage na to? I-apply na po natin 2 Timothy chapter 2 verse 15. Rightly divide the word of truth. Ito ba tumutukoy sa mga believers o mga unbelievers? Take note of sin. Sin, hamartia. Because they do not believe in me. Sino yung they? Sabi nung talata, do not believe in me. So ano pong tawag natin sa mga taong di naniniwala kay Kristo? Believers or unbelievers? Unbelievers. So para kanino yung John chapter 16 verse 9? For the believers or unbelievers? Unbelievers. Because they, ang setting po nito si Jesus, kausap po niya yung kanyang mga disipulo. Imagine niyo po, halimbawa ako si Jesus, kayo yung aking mga disipulo. And then sabi ni Jesus, unwari ako po si Jesus, of sin. Iniisa-isa na po niya yung verse 8. Ano yung uli yung verse 8? The Holy Spirit will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So yung verse 9, iniisa-isa na po niya. Sabi ni Jesus, of sin. Kayo yung mga disipulo ko. Because they, yung bang they referring to you, people? Or sa labas? Ano ba? Sa labas? Oh, yun nasa loob. Nasa labas. Yung iba hindi sure para sa labas.
Yan ang medyo, kunwari, ano yun, ha? Namiss yun. Yung word po na they, dito, it's a third person pronoun. Konting English tayo, ha? What is third person pronoun? Or what are the third person pronouns? Third person pronouns are words such as she, it, and they that are used to refer to other people and things that are not being directly addressed without naming them specifically with a noun. So, ibig sabihin ko ako si Jesus, minimension ko sila, hindi yung kasama ko sa loob ng kwarto. Sabi dito, that are used to refer to other people. So, kung kunwari sinasabi ko to sa inyo, because they, I'm not referring to you. Yung mga disipulo po dito, they are the types of believers. So, ibig sabihin, of sin because they, yung they, do not believe in me. So, if they do not believe in Jesus, anong tawag sa kanila? Unbelievers. So, sino po ang kino-convict ng Holy Spirit ng sin? Believers o unbelievers? Unbelievers. Pero di ba nakagis na natin nakaturuan? Hindi. Pag ikaw ay nagkakamali, Albert, Kristiyano ka na, ha? Ang Holy Spirit, ang papel niya sa'yo, pag nagkakamali ka, nagkakasala ka, papaalalahanan ka niyan. Para siyang ding-dong bell. Ding-dong, oops, may ginawa ka na naman kasalanan, Albert, magsisi ka. Then, ibibigay sa'yo yung 1 John 1:9. So, hindi pala para sa mga mananampalataya po ito. Which is, yan po yung ating nakagisnan. Gusto mo ba niyong kasama sa buhay niyo yung kaibigan ninyo na lagi kayong pinapaalalahanan ng pagkakamali ninyo? Yung bang tipong kada galaw mo, oops, mali yan. Hindi dapat ganyan na ginagawa. Gusto niyo bang kasama yung ganun? Sa simula, okay yun eh. Pero later on, mapipika ka din sa taong yun eh. Ihiwalayan mo yun, di ba? Kaya po marami mga Kristiyano humihiwalay eh. Lumalayo sa Christian faith. Believing na the Holy Spirit is convicting them of the sin. Whenever they fail, they fall, and they sin. Mapipika ka eh. Pero hindi po ganun ang banal na spirito. Church, are you with me? Malinaw po, mga kapatid. So, iniisa-isa ko lang po ito sa inyo, ha? So, ang kausap po dito ng Panginoon, unbelievers. Once again, because they do not believe in me. Unbelievers po ito. Hinihimay-himay ko lang po sa inyo at ginagawa natin yung sistema ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, which is rightly dividing the word of truth. Now, dito na tayo sa verse 10. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Sino naman ang kinoconvict ng Holy Spirit ng righteousness? Remember, hindi lamang po sin. Meron pang righteousness. Now, tignan po natin. Of righteousness because you. Sino yung you? Halimbawa, ako si Jesus na naman. Kayo po yung aking mga disipulo. Yung bang you dito, mga tao sa labas? Or am I referring to you people? Kayo, di ba? Now, ito po is in second person pronoun. What are second person pronouns? Second person pronouns are words like you that refer to the person or people being spoken or written to. So ngayon, sino kinakausap ko? In this case, yung po mga disipulo, it's a type of believers. Now, sabi ni Jesus, of righteousness, because I go to my Father, and you will see me no more. Pag nagkakamali kayo, at hindi nyo na ako makikita dahil nag-ascend po si Jesus sa heaven, wala na magpapaalala sa inyo na inyong perfect standing before God. Now, alam niyo po ba, si Apostol Pablo, dito muna tayo, John 16 verse 10. So, believers po yung you dito. Malinaw, ha? So, nakita niyo po yung big difference. Yung verse 9 kanina, of sin because they, unbelievers, do not believe in me. Of righteousness naman, verse 10, because I go to my Father and you see me no more. Now, ano pong significance nito? Ang papel po ng Holy Spirit, sabi ng John 14:16, and I will ask the Father and He will give you another helper to be with you forever. Now, yung helper po dito, pag tinignan natin in the original Greek, it's Parakletos. Come on, church, say this with me. Parakletos. Ano ibig sabihin ng Parakletos? Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Alongside helper, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Okay? Pag sinabing alongside, katabi mo, hindi umaalis sa'yo.
Nagkakaroon ng problema ang mananampalataya, napapagpalit nila yung trabaho ng banal na espiritu sa trabaho ni Hasatan. Kilala niyo si Hasatan? Hindi po siya Chinese, ha? Hindi po apelido niya Tan. Si Hasatan po, ito po ay Old Testament name ni Satan. Pag sinabing Hasatan, it means the accuser of the brethren, according to Revelation 12:10. Ang trabaho po ni Hasatan, accuse day and night. Sa Tagalog, mahilig po yan, mangsulsul. Di ba, minsan sa mga kumpanya natin, sabi nga ni Ate Amel, even sa church, kaya nasisira, minsan ang samahan, at I pray wala na po ditong ganon. Wala ditong ganon. May mga sulsultants. Natutuwa ko kay Ate Amel yan eh. Huwag kayo nakikinig sa mga sulsultants. Pag may mga nagsusulsul sa inyo, trabaho ni Satanas yan. Accuser of the brethren. Now, ang banal na espiritu po, hindi po siya accuser. Siya po ay comforter. And that's why whenever we fail or fall big time, ang ginagawa sa ng banal na espiritu, hindi niya sasabihin sa iyo, "Hoy, makoy, yan ba ang trabaho ng..." Hindi pala, siyempre banal na espiritu, magpapanggap si evil spirit, ano? Yan ba ang trabaho ng Kristiyano? Hindi niya gagawin yun. Iko-comfort ka niya. Alam niyo kung paano iko-comfort tayo ng banal na espiritu? Pag nagkakamali tayo? Bilang mananampalataya, anak, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. He will remind you of your position in Christ. He will remind you of your righteousness for perfect standing before God. At dahil alam mo ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, hindi kanya i-condemn, but He will comfort you. Nako-comfort ba kayo pag pinapaalala, "Oh, mali yan. Oh, mali ka na naman eh. Oh, ay, isa na namang mali yan. Oh, ano ngayon? Oh, yan bang Kristiyano? Kumakanta ka pa sa sa pulpito. Oh. Nag-ano ka ba? Nag-devotion ka ba kanina? Ako naman, Albert naman. Hindi comforting yun, di ba? That's accusing. Hindi trabaho ng Holy Spirit yun, mga kapatid. Alam niyo po ba, sa panahon po ni Apostol Pablo, hindi po niya ginawa ito. At bilang pagpapatunay, naalala niyo po ba, bakit po He will remind us of our righteousness? Because in Hebrews 10:17, naalala niyo po yung sinabi ko kanina, ano po ang patotoo na banal na Espiritu? Then He adds, "Their sins and the lawless sins I will remember no more." Paano yung ipapaalala sa inyo pagkakamali mo o kasalanan mo? Hindi na nga niya inaalala. It doesn't make sense kung ipapaalala pa sa iyo ng banal na Espiritu. At ito rin po ang ginawa ni Apostol Pablo. Nung minsan, nagkamali po, at actually maraming pagkakataon na nagkakasala po big time ang mga mananampalataya sa Korinto. Naalala niyo sa Korinto? Naku, marami po mga makasalanan dyan nung araw, sinasabi nila. Pero actually, sabi ni Apostol Pablo sa kanila, hindi kayo sinners. You're saints. Nung nagkamali po sila, big time ha. Iba po dito mga kapatiran, pupunta pa sa mga prostitute temple. Na pag binasa niyo po yung mga kwentong ito, it's found in 1 Corinthians 6, verses 9 to 11. Wala kayong mababasa na kinondinan ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya. Hindi niya inaccuse sila, but rather, ni-remind po ni Apostol Pablo yung kanilang perfect standing before God. Alam mo yung perfect standing? Sa Bible, ang tawag dito ay righteousness. Sa legal term, sayang, wala si attorney. It's perfect standing. Pag sinabing righteousness, perfect standing. Now, let me give you 1 Corinthians 6, verses 9 to 11. Bilang patunay na marami po big time dito nagkasala yung mga mananampalataya. Pero hindi sila sinabihan ni Apostol Pablo, "Uy, bakit ganyan ang ginagawa mo?" Nakakala natin boses ng banal na Espiritu. Now, let me read this to you. Sabi ng verse 9, start tayo with verse 9 ng 1 Corinthians 6. "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God." So, pinaalala niya yun. And then, pag sabi niya, sa verse 11, "And such were some of you." Ito kayo dati. "But you were washed." Nakita nyo? Pinapaalala na Apostol Pablo sa kanila, hinugasan ka na, nilinis ka na, you were sanctified. Pinabanal ka na, but you were justified. Yung word po dito, past tense, ha? But you were justified, past tense. Pinaging matuwid ka na in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So sila po nagkakamali big time, pero ano po magandang principle dito? Even po sa ating pagtutuwid sa ating mga anak, pag nagkakamali sila, huwag niyo ipo-point out yung mali nila. Ako, natututo pa rin po ako dito.
I-point out natin sa kanila, paalala mo, di ba anak ka ng Diyos? Hindi natin ginagawa yan. Hindi sinungaling ang mga anak ng Diyos. Hindi natin dinidiin na, kaya ka ganyan, kulot ka kasi salot ka eh. Walang gawang matino. Huwag po kayo mag-alala, kulot din ako. Di ba? Hindi natin binabansagan yung ating mga kapwa, even lalo tigit ang ating mga anak. Ay, talagang walang gawang magaling ang mga kulot, salot sa mundo. Lalo magiging salot yun. Now, ano pong ginagawa ng Banal na Espiritu? Na dapat ginagawa rin natin. Pag nagkakamali yung mga anak natin, and even po dito sa church, kaya walang condemnation. Ang papel ko dito bilang pastor ninyo, i-remind ko po kayo of your perfect standing before God. Wala pong condemnation. Amen. Pero kung kayo po hindi mananampalataya, wala akong magagawa. Hindi rin makakakilos ang Banal na Espiritu sa inyo. Kung kayo po ipapasama ng papasama, I believe, wala pa po sa inyong born again, wala pa sa inyong spirit, hindi pa nga born again, yung born again, ay yung Banal na Espiritu ng Diyos. At definitely, ang maaasahan sa inyo, gagawa kayo ng kasalanan. Pero kung kapag kayo po'y mananampalataya, ang papel po ng church ay gagawin nyo yung ginagawa ng Banal na Espiritu. When you fail big time, when you fall, when you sin, ipapaalala po ng Banal na Espiritu sa inyo yung righteousness, your righteousness in Christ Jesus. Amen. At pag naalala mo yun, Lord, siyempre, you will apologize. Lord, sorry. Hindi nga pala ako makasalanan na. Gaya na sinabi na Pablo, and you and such were some of you before. But you were washed. Pinapaalala sa iyo, ikaw hinugasan na. Pinaging banal, pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya po yung kilos natin, matuwid. Hindi ka natabingi maglakad. Di ba? Hindi ka ganun maglakad. Matuwid na tayo. Because we were washed by the blood of Jesus Christ. Amen. So nakita niyo po yung difference? So tayo po, whenever we fall, even big time, nagkakamali tayo. Ako rin po, nagkakasala ako. Pero the Holy Spirit will never remind me of my sin. Paano niya i-remind? In Hebrews 10 verse 17, sabi niya, your sins and your lawless deeds I will remember no more. Hindi magtutugma yung theology natin nun. Ang i-remind ka niya, yung iyong perfect standing before God. Anak, kita niyo, walang condemnation. God's goodness will lead you to repentance. Sobra kang na-in-love sa Panginoon. Sabi mo, grabe ang Diyos. Grabe ang Ama sa Langit. Grabe ang Banal na Espiritu. Even though ako ay nagkakamali big time, pero yung kanyang pag-ibig ang tumutunaw sa mga masama akong ginawa. And then, God's goodness will lead you to repentance. Lord, hindi ko na ulitin sa pamagitan ng iyong biyaya sa iyong lakas. Yun ang pinakamainan. Now, naku-comfort po ba kayo? Yes. Pero kapag bumubulong, akala natin na Banal na Espiritu pa nagkakamali ka, siyempre, ang kalaban, magpapanggap yan na matuwid, di ba? Yan ba ang Kristiyano? Nakakahiya ka, kapatid. Hindi si Holy Spirit yon, si Satan yon, evil spirit po yon. Amen. Minsan, sa ating po mga magulang, pumapapil tayong gano'n sa ating mga anak eh. Di ba? Di ba? Ang tawag doon ay guilt trip. Yun na yung term ngayon, gine-guilt trip natin yung mga anak natin. Matuto rin po tayo, huwag natin gagawin yung mga anak natin because hindi po gano'ng kumilos ang Banal na Espiritu. Hindi ko alam, may kaguluhan po nagaganap dito sa bahaging kaliwa ko. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. No? Pero di ba, natututuhanan. Kasi nga, kaya maraming mga magulang din na gumagawa before kasi akala natin ang Holy Spirit, pag nagkakamali tayo, kinoconvict tayo ng sin. But it's the opposite. Why? Hindi tayo kinoconvict ng sin, but of righteousness because the Holy Spirit Himself is our Parakletos, Comforter. Kino-comfort kayo. Yung nagkasala ka na, pag diniin ka pa niyan, kinondemn ka pa niyan, double whammy na yun, bagsak ka na, lalo ka pang babagsak. Pag nagkakamali kayo, bagsak po tayo. Ang gagawin ng Holy Spirit, He will lift you up, He will comfort you. Di ba? Ang hirap nun, ha? Nagkasala ka na, na-realize mo na. Now, sino pa nagpaparealize sa atin na mali tayo? Tayo, alam natin na mali sa tama eh. At alam niyo sino po nagdidiin sa atin? Ang dyablo. Tayo mga magulang, huwag na natin tulungan yung dyablo, idiin yung mga anak natin, lalo mapapasama yun. Gawin natin, i-lift up natin sila. Let's do the work of the Holy Spirit. Amen, church? Amen? Di ba, natututo tayo? Ako rin po, huwag kayong mag-alala, ha? No condemnation. Ako rin po natututo. Hindi po ako perfect as a magulang. Alam ng mga anak ko yan. Natututo po ako. And I take responsibility sa aking mga pagkukulang. Even sa aking mga anak. Even sa aking asawa. Minsan,
Pag may nagawang masama si Joe, alam mo yung propensity ng tao, kita mo na. Hindi ka nakinig eh. Ganun tayo eh. Ang Holy Spirit, di niya gagawin yun. Ang gagawin ng Holy Spirit sa atin, He will comfort us. Anak, kahit nagkamali ka ng choice, meron pang second chance. Wow! Hindi ka ba lalo may in love sa banal na Espiritu? Pero tayo, ang propensity natin, hindi ka nakinig eh. Sino tama? Ako. Ako naman lagi tama eh. Hindi natin dapat gawin yun. Let's do the work of the Holy Spirit. Amen? Amen. Church, natututo po ba tayo? Amen. So, mga kapatid, nakikita natin beginning, in this church, kaya sabi ni Kuya Albert kanina, there is unity, there is love and peace because we're fulfilling the role of the Holy Spirit in this church. Natututo po tayo. At kapag nararamdaman natin yung comfort ng Holy Spirit, lalo tayong tatayo. At hindi ka na magkakamali, hindi mo na babalikan yun kasi alam mo that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Amen! Okay, tuloy po natin. And, alam niyo po ba, sa isang pagkakataon in John chapter 8, verses 10 to 11, hindi rin po nangundi ng Panginoong Hesukristo. Nung may dinala po yung mga eskriba at mga pariseo na di umano, natagpuan po nila yung babaeng ito sa mismong akto ng pangangalo niya, anong sabi ni Jesus? Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato sa babaeng ito. At wala pong gumawa nun. Kasi sa totoo lang, sa panahon yun, ang taong walang kasalanan at may karapatang bumato sa babaeng yon, si Jesus mismo. He could, but He would not. Pero yung mga iskriba at mga pariseo at mga meron doon, they would, but they could not. Kasi alam nila makasalanan sila eh. Now, isa-isa po sila nagkaalisan. Alam niyo po, ang sabi ng kasaysayan dito, matuto tayo. Perfectly no condemnation with Jesus. John 8 verses 10 to 11. When Jesus had raised Himself up and saw no one but the woman, nagsusulat kasi po siya sa lupa, di ba? He said to the woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? And then sabi ng babae, no one, Lord. Tinawag na niya Lord si Jesus. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. When Jesus gave that woman the gift of no condemnation, He has now the power to go and sin no more. Ganon din po tayo. When the Holy Spirit convicts us of our righteousness, we could go and sin no more. Sa ibang churches, baliktad. Ang ginagawa ng mga churches today, ito nakakalungkot. Go and sin no more so that I will not condemn you. Mali. Now, give the person the power of no condemnation and then that person will go and sin no more. Ganon din po ang banal na Espiritu. Kapag alam mo, Lord, alam mo, kinoconvict mo ako. Pag meron ka naririnig na tinig na bumubulong na kahit malambot yung tinig na, yan ba ang Kristiyano? Hindi po si Lord yun. Hindi ang banal na Espiritu yun. It's the evil spirit. Yung bang lalo lumalago sa yung sense of guilt and condemnation, wala po sa business ng condemnation ng Panginoon. He's in the business of comfort. Amen? For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Amen, church? Okay, tuloy po tayo. Dito na tayo, the last part of judgment, because the ruler of this world is judged. Of course, this passage refers to Satan himself. Before, alam to nila Ate Amel, alam na to nila Mami, meron kaming Bible study. Ewan ko kung sobrang bait nung kasama namin sa Bible study na yun. Ang prayer daw niya, pastor, hindi pa pala ako pastor noon. Sabi sa akin, bro, ang prayer ko, sana kahit si Satanas maligtas. Sabi ko, hindi na po pwede. Hindi na siya pwedeng tumanggap kay Lord kasi judge na po siya. Ang bait ng mamang yun, ha? Pati si Satanas gusto niya i-evangelize. Of judgment because the ruler of this world is judged. John 12:31. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. So yun po yung paghihimay natin sa John chapter 16. So, bilang pagtatapos, let's go back to our question. How does the Holy Spirit work in the lives of unbelievers and believers? Is there a difference? Meron po bang difference? Yes. Iba sa unbelievers. Pag nagkakasala po sila, the Holy Spirit convicts them of their sin. Pero sa atin, kakaiba rin. Now, ito po yung ating solution as we end. According to John 16 verse 9, the Holy Spirit convicts unbelievers or the world, doon sa binasa natin kanina, or they, in the third person, pronoun of sin. So huwag kayong malilito. Kung kayo po yung unbelievers, i-convict kayo ng Holy Spirit,
ng inyong kasalanan, hamartia, I should say. Sinasabi niya, makasalanan ka, you have to repent, receive Jesus as Lord and personal Savior. Yun po ang gagawin ng Holy Spirit to the unbelievers. But for the believers, the Holy Spirit convicts believers of their righteousness in Christ as He comforts them whenever they fall, fail, and sin. Basa natin yan kanina in John 16 verse 10. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. So mga kapatid, bakit natin pinangahawakan po ito? Whenever we fall, fail, and sin, hindi na po pwedeng ipaalala sa inyo ng Banal na Espiritu ang inyong mga kasalanan because, once again, Hebrews 10 verse 17 tells us, the sins and the lawless deeds I will remember no more. Wala na eh. Sabi ng Panginoon mismo, at pinatotohanan po ito, pinapatunayan bilang saksi ng Banal na Espiritu, lahat ng inyong mga kasalanan at pagsalansang, hindi ko na alalahanin pa. Kaya nga po ang gospel, it's good news. At praise God, one more thing. Sabi pa ng Romans 8 verse 1, therefore, there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Kung kayo po'y mananampalataya na, the Holy Spirit will never convict you of your sin. Pinaligtaan na nga po niya yun eh. Kung unbeliever po kayo, iko-convict kayo. Praise God. Kailangan niyo po ma-convict na inyong kasalanan for you to know and realize na makasalanan po kayo. But for the believers, the Holy Spirit will never convict you of your sin. He will only convict you of your perfect standing before God. O yung tinatawag na righteousness. Amen. At pag ginawa niya po ito, mararamdaman po natin yung comfort. At talagang mai-inlove kayo sa Diyos, sa Holy Spirit na sabihan, sobrang nagmamahal sa atin. His goodness will lead you to repentance. Amen. And so, that's the role of the Holy Spirit in our lives, church. So mga kapatid, I would like to invite you today, marahil kayo po ay nararamdaman nyo na yung conviction ng Holy Spirit at pinapatotohanan nyo po na makasalanan ka nga. And that's why the Holy Spirit is convincing you or convicting you of your sin. Hamartia, isang sin lang po. Now, kapag kayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos at tinanggap mo ang kanyang bugtong na anak bilang iyong Panginoon na tagapagligtas at naniwala kayo sa inyong mga puso na siya po ay namatay at nabuhay maguli, kayo po ay magiging mananampalataya na, born again Christian, regenerated, bago ng nilalang. At kapag kayo po ay nagkakamali, the Holy Spirit will convict you of your righteousness or perfect standing before God. So, I would like to invite you to pray this prayer with me. Napakaganda po at huwag natin papalampasin. Sabihin niyo po ito mula sa inyong mga puso. O Diyos, tinatanggap ko ang iyong bugtong na anak na si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na siya lamang ang may kakayahan at kapangyarihan na pawiin ang aking mga kasalanan sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo at sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya naman nananampalataya ako sa kanya. At makalipas sa 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. Salamat o Diyos sa iyong kaloob na katuwiran. At salamat din po ng aking pangalan ay isinulat mo na sa aklat ng buhay. At ang aking kaligtasan ay mananatili kailanman. Amen at amen. Kung kayo po ay isa sa mga sumabay sa panalangin ito, kayo po ay mananampalataya na. At marami po kayong mga magagandang karanasan na mararanasan sa Banal na Espiritu. Amen. Church, tayo po tayo. And bago po tayo magtuloy-tuloy at magpasalamat sa pamagitan ng ating pananalangin, ay pasalamatan po muna natin ang Panginoon sa pamagitan ng awiting ito. Buksan po natin ating mga labi bilang ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ano mang panahon, sa iyo lang, sa iyo ko lang sadyang natagpuan.
na ganap. Buhay na wagas inilaan, buhay na wagas kailanman. Sa'yo ang buhay. Sa'yo ang buhay ko Ay may katiyakan. anumang panahon ika'y nariyan. O Panginoon, O Panginoon, ika'y tapat kailan. minsan pa. Sa iyo ko lang sadyang natagpuan, buhay na ganap inilaan, Buhay na wagas. buhay na wagas walang hanggan. Sa iyo ang buhay ko ay may katiyakan. Salamat, O Diyos. Anumang panahon ika'y nariyan, O Panginoon, ika'y tapat kailan pa man. O Panginoon, maraming salamat po sa iyong katapatan. Mga kapatid, napapansin niyo po ba at lalong lumalago sa ating kamalayan na sadyang napakabuti ng Diyos? Ano? Maraming tao lumalayo sa Diyos dahil mali yung doktrina. Importante po talaga ang doktrina. At kapag naintindihan natin ang banal na spirito, lagi mo siyang kakausapin. Alam niyo kung bakit kayo lumalayo dati sa banal na spirito? Kasi akala niyo, accuser siya. Naghahanap siya ng kamalian ninyo. Hindi po trabaho ng Holy Spirit yun. Trabaho ng tao yun. Madalas, ang propensity ng tao, naghahanap tayo ng ikapipintas natin sa ibang tao. Pero ang Holy Spirit po hindi niya gagawin yun. Of course, He will convict the world of sin because the Holy Spirit loves you. Kung kayo po'y wala pa sa Diyos, wala pang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos, ginagawa po niya yun. But for us believers, whenever you fail big time, or whenever you sin, He will convict you of your righteousness in Christ. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? At bilang mga magulang, tayo rin po natututo tayo. We're playing the role of the Holy Spirit. Dahil alam natin itong ginagawa ng banal na Espiritu, ginagawa rin po natin ito sa ating mga anak, sa ating pakikipagkapwa-tao sa ibang tao, sa ating mga mahal sa buhay. At gumagaan ang buhay. At talaga naman nakikita po natin na salamat na lang sa mayamang kalooban ng Diyos. At isa nakatuparan po ito ng ating Panginoon Hesukristo. At nasaksihan ito ng banal na Espiritu. Kung kaya't tayo po ay lubusang at ganap na pinagpala at pinabura ng Diyos. So mga kapatid, walang dahilan na ang kalungkutan po ninyo ay manatili sa inyong buhay. Mahal po kayo ng Diyos. Kung meron po kayong mga bagay na nagbibigay ng kalungkutan sa inyo, yung mga bagay na nakalipas na, gaya nung kinanta natin kanina, yung mabilis na song, yung nakalipas ay kalimutan na. Harapin natin ang mga bagay na magagandang inilaan sa atin ng Diyos. Kasi sa mata ng Diyos, sa mata ng banal na Espiritu, hindi kanya kailanman i-accuse. Gusto niya mahalin ka at magpayakap ka sa Kanya. Mga kapatid, kung kayo po'y nalulungkot sa ngayon at meron pong kabigatan ang inyong mga puso, let the Holy Spirit embrace you today. Ang papel po niya is to convict you of your righteousness in Christ. Kalimutan niyo ng mga nakalipas. Meron tayong bagong hinaharap. Napakaganda na ating hinaharap, maliwanag. And I want to pray for you. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kung saan ay binubusog mo aming kaluluwa ng iyong katotohanan. Salamat, O Diyos. Binura mo naman sa aming isipan ang aming mga maling pag-aakala, ang aming mga maling katuruan, niyakap na ang banal na Espiritu ay pinupuna kami or kinukonvict kami. Every time we fail, we fall or sin. But the truth is, bilang mga anak mo, O Diyos, kami ay pinapaalalahanan ng banal na Espiritu. He convicts us of our righteousness which is in Christ Jesus. At sa pamagitan po nito, O Diyos, nagbibigay po ito sa amin ng comfort. Hindi para gumawa ng mas maraming kasalanan, kundi para gumawa ng mga bagay na matuwid sa iyong harapan, O Diyos. At gumawa ng mga bagay na ikatutuwa ng aming mga kapatiran, ng mga tao sa paligid namin. Salamat, O Diyos, dahil tinuturo mo sa amin ang tamang doktrina na siya magdadala sa amin sa isang buhay na punong-puno ng tagumpay. Buhay na punong-puno ng kulay. Na ito po'y makaka-apekto sa aming pakikitungo, pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan sa iyo, O Diyos. At sa aming mga kaibigan, mga kapamilya. Salamat dahil meron kaming banal na Espiritu na siyang nagtutuwid sa amin pero hindi kami pinupuna para pabagsakin, kundi i-comfort, Panginoon. Palakasin, buhatin,
Salamat, O Diyos. At anuman, Panginoon, ang mga kabigatan na aming mga kapatid sa ngayon, marahil sila po ay nabubuhay pa sa kanilang nakaraan. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, tulungan niyo po kami sa iyong biyaya. Kalimutan ang mga nakaraan. Harapin namin ang magandang hinaharap. Punong-puno ng buhay at punong-puno ng kulay. And this were made possible through the finished work of Christ on the cross. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan na iniwan mo sa amin sa umaga ito, na nagbibigay sa amin ng kagalakan, ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng kapayapaan sa aming kalooban. Lahat ng to, O Diyos, ay ipinagpapasalamat namin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Church, thank you so much for joining us. See you next Sunday. Bye. Sige po, makakaupo na tayo. Amen. Thank you so much. Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.